Formal na pong inanunsyo ni Vice President Sara Duterte ang kanyang plano na tumakbo sa pagkapangulo sa 2028 elections. Sa kanya pong talumpati kahapon, nagsorry siya dahil sa naging instrumento daw po siya para mahalal ang kanyang dating ka-unit team na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inisa-isa ng bise ang mga anyay paghihirap po ng mga Pilipino sa ilalim po ng Marcos administration. Partikular daw po ang baha, pagtaas ng presyo ng mga bilihin at anyay kakulangan sa maayos na healthcare system. Ipinaliwanag din po ng bise ang korupsyon ang siyang dahilan ng kanyang pag-alis daw sa gabinete. Pero maikli lang po ang tugon dito ng Malacanang. Hindi ko kinaya na maging bahagi ng 2025 national budget na tadtad ng katiwalian. Pinili kong umalis sa kabinete kahit alam ko na mula pa noong 2023 na ang magiging kapalit ay ang aking impeachment. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Good luck. Kapag po kasi nagsasabi si Pangulo ng good luck, nakangiti naman siya eh. So, kung sarcastic to o hindi ko masasabi. At yan po ang sunurang tinig ni na Vice President Sara Duterte at Palace Press Officer Claire Castro. Hindi rin po pinalampas ng palasyo ang pagsusori ni VP Sara para sa pagiging instrumento raw para nga mahalal si Marcos Jr. Ang dapat daw po ihingi ng sorry ng bise ay ang kanyang sariling korupsyon. Hindi rin daw dapat na manisi ang bise sa pagbaha dahil maraming flood control projects ang kanyang amang si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Ilan po bang flood control projects merong itinatag? Di umano ang kanyang ama. 13,917 na flood control projects na mukhang hindi naramdaman. Dahil kung meron 13,917 flood control projects, dapat naramdaman natin at medyo humupa ang pagbaha sa Pilipinas. Yan muli po ang tinig ni Palace Press Officer Claire Castro. Sa kaugnay na balita, umuugo ngayon ang posibilidad ng tambalang Sara Duterte at Amy Marcos para sa 2028 elections. Mismo ang kaalyado nilang si Senador Robin Padilla ang nagsulong ng Duterte-Marcos tandem matapos si anunsyo ni VP Sara ang pagtakbo sa pagkapangulo kahapon. Pero hindi pa malinaw kung bukas ba ang senadora na tumakbong bise kay Duterte. Amy as VP, sir, yun ang tinutulak niyo. You think, sir, handa ang Pilipino sa parehas na babaeng leader po? Panahon na para maramdaman ng mga Pinoy ang girl power. Sir, si Robin talaga. Well, kung sa bagay, talaga naman forever running mate ko naman talaga yan. Takbo, gapang, luhod, patayo, paupo. Hindi ko naman siya keret malanman iniwanan. Willing kayo mag-VP kay VP Sara pag tumakbo siya sa 2028? Basta sunod-sunuran ako doon. Actually considering running for VP. Come, let's go. Yan ang tinig ni na Senador Robin Padilla at Amy Marcos. Sa isang pahayag naman, sinabi rin ni Senador Amy na mainam na nagdeklara na si VP Sara ngayon pa lang. Ang busy raw kasi ang kabaliktaran ng administrasyong ito. Ang isa pang kaalyado ng mga Duterte na si Senador Bongo, suportado rin ang kandidatura ni VP Sara pero iniwasan niyang sagutin kung bukas siyang maging running mate ng bise. Samantala po naman, umabot na po sa 4 ang impeachment complaint na inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Inihain po ni Attorney Nathaniel Cabrera at inendorso ni na House Deputy Speaker Paulo Ortega at Manila 6th District Representative Benny Abante ang ika-4 na impeachment complaint laban sa bise. Kabilang po sa batayan ng reklamo ang betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution dahil sa maling paggamit nga ng confidential fund at pagbabanta sa buhay ni Pangulong Marcos Jr. at ilang pang miyembro ng kanyang pamilya. Ayon po naman kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, kalkulado ang naging timing ng pag-aanunsyo nga ng bise.
Mukha daw gusto raw manindak ni VP Sara dahil isinabay ito bago talakayin ng Kamara ang tatlong naunang impeachment complaint na inihain laban sa kanya. Sa kabila niyan, nanindigan po ang Makabayan Bloc na malakas ang ebidensya at laman ng kanilang impeachment complaint laban kay VP Sara. Kung boboto lang daw ng naaayon sa konsensya mga kongresista, matutuloy hanggang impeachment trial ang reklamo kay VP Sara. Hiniling naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC na payagan siyang hindi dumalo sa confirmation hearing sa susunod na linggo. Sa sulat ni Duterte sa ICC Pre-Trial Chamber 1, nanindigan siya na hindi niya kinikilala ang jurisdiksyon ng ICC sa kanyang kaso. Ayaw na raw niyang dumalo sa pagdinig na makakalimutan din niya kalaunan. Dagdag pa ng dating Pangulo, matanda na siya at pagod na. Tanggap na rin daw niya ang kapalaran niya sa kulungan. Sa February 23 ang nakatakdang confirmation hearing ni Duterte kaugnay ng kasong crimes against humanity dahil sa kanyang madugong drug war. Dito tutukuyin kung may sapat na basehan ba para litisin ang dating Pangulo. Samantala pa rin, hindi naman daw a-absent si Senador Bongo kahit na siya'y posibleng ipaaresto ng ICC. Katunayan, present ang senador sa sesyon kahapon. Ayon kay Go, walang dahilan para umabsent siya. Hindi niya raw po sasayangin ang tiwala ng mga bumoto sa kanya. Kabilang si Senador Bongo at Senador Bato de la Rosa sa 8 pinangalan ng kasabwat umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa madugong drug war. Samantala pa rin, hindi pa rin po pumapasok si de la Rosa sa Senado simula pa nung buwan ng Nobyembre. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!